Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang mall na susugurin po ngayong araw ng Itbulaga, walang iba kundi ang Robinsons Galleria South San Pedro, Laguna. So medyo malayo ito mga kadabarkads, kaya maaga pa lang talagang ang team po na Sugod Mall ay tumulak po agad dito po sa Laguna para syempre ma-set up po ang lahat ng mga kinakailangan sa pagla-live nila ngayong araw. Samantalang may malaking announcement ang TBJ Production na kung saan ay mangyayari po by May 15. Sabi nga dito, mag-ingay oras na naman para sa masayang kantahan sa by request. Ngayong Friday kasama sina Paula Ballesteros, Wally Viola, Raisa May Dizon at Miles Ocampo. So i-comment nyo na daw po ang inyong mga song requests at maging member ng Itbulaga VIP Fast. See you mga kadabarkads. So nakakatuwa lang dahil paunti-unti po ay binabalik nila itong si Wally Viola sa programa pong Itbulaga. Kasi hindi pa po talaga kaya ni Mr. Wally Viola yung matagalan po na pagtayo sa programang Itbulaga, 'di ba? Kaya paunti-unti ay sinasalang po nila ito sa by request kasi marami na din po talaga mga dabarkads natin ang nakakamiss po sa kanya. And right after nga po ng announcement na to ng TBJ kahapon, grabe ang dami pong na-excite na makitang muli sa camera si Wally Viola. Kaya i-prepare nyo na po yung mga song request ninyo sa mga naka-VIP pass. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kadabarkads ang tungkol dito sa nangyari sa isang Itbulaga host na kung saan pinagmumura at pinagbabato daw po yung sasakyan nito. Ayon dito, pinagbabato ang sasakyan ni Sen Tito Soto ng mga taong nagpoprotesta sa labas ng Senado kagabi, May 13. Batay sa mga ulat, pinagmumura ng mga protester ang senador at pinagbabato pa ng plastic bottle na may lamang tubig ang minamaneho niyang sasakyan habang palabas ng Senate building. Dismayado si Tito Soto sa mga operatiba ng Philippine National Police at iba pang security personnel dahil hindi nagawang kontrole ng mga ito ang mga nagpoprotesta. Sa kanyang Facebook post, naglabas ng saloobin si Tito Sen sa ginawang pangaharas at pangbabasto sa kanya. Sabi nga ni Tito Soto, "I'm furious and disappointed with the PNP and other security personnel assigned outside the Senate for failing to control the rowdy and unruly crowd, allowing them to assault me while inside my vehicle when I was about to exit the Senate," ang himotok ng dating Senate President. "The barbaric protester banged my vehicle repeatedly, threw bottles, and cursed Paul remarks. They can see that I am driving alone with no bodyguards," aniya pa. Ilang truck na ng PNP ang nakadeploy sa Senate tapos ganito na ba kawalang respeto at walang hiya ang mga taga-suporta ng ilang senador na nagrarally ngayong gabi, lahad pa ni Soto. Noong Lunes, May 11, napatalsik si Soto bilang Senate President at pinalitan ni Sen. Alan Peter Cayetano matapos magbotohan ang mga miyembro ng Senado. So ito po yung ilan sa mga sinapit ni Tito Soto sa kamay po ng mga protesters sa labas po ng Senado mga kadabarkads. Talagang galit na galit po sila kay Tito Soto. Well, hindi naman po natin masisisi mga kadabarkads ang taong bayan, 'di ba? Kung bakit galit na galit sila kay Tito Soto marahil sa mga nangyayari po ito, sa mga desisyon po ni Tito Soto na hindi po nagugustuhan ng taong bayan. Alam niyo po 'yan mga kadabarkads. Actually, hindi po ito yung unang pagkakataon na talagang hinabol po ng mga protestante itong si Tito Soto mga kadabarkads. Nung inalis at pinatalsik po siya sa pwesto, hinabol din po yung kanyang sasakyan at tinawag po siya na tutasen. And ngayon, medyo nakaka-alarma na kasi meron na pong pambabatong nangyari, may pagharang na po mga kadabarkads,
Kaya medyo nagalit din si Tito Soto. And also, maging ang programang Itbulaga mga Kadaberkads ay nadadamay na din po dahil sa isyung usapin sa politics. Pero kahit na gano'n no comment naman dyan na si Bossing Vic Soto dahil alam nyo naman po si Bossing Vic Soto tahimik yan pagdating po sa politics. Basta siya ay nagpapasaya lamang sa programa nga Itbulaga. Labas na po si Tito Sen dito mga Kadaberkads sa Itbulaga kasi iba po yung trabaho niya ngayon 'di ba? Ang nasa Itbulaga si Bossing Vic Soto and si Boss Joey. Kaya nga po pagdating sa politics, no comment po ang mga Dabarkads natin dyan. And also, napansin ko lang din mga ka-Dabarkads yung online viewers ng Itbulaga nitong mga nakarang araw, medyo bumababa. Tapos bumabalik din po yung mga viewers. Hindi ko sure kung naapektuhan na rin ba talaga ang Itbulaga sa pangyayaring ito na kung saan ay dawit po ang pangalan ni Tito Soto. Kayo ba mga Kadaberkads, ano po ang inyong opinion sa mga nangyayari kay Tito Soto sa labas po ng Itbulaga? Please comment down below. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Roel Carino. So si Roel, simula kahapon hanggang Friday, makakasama natin siya sa programa po nga Itbulaga. Pero Saturday, hindi ko sure kung present po siya dahil yan lang po ang date na inilapag po ng RFC na paglabas ni Roel sa Itbulaga. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kadaberkads ang tungkol dito sa isang audience coordinators na kung saan ay namahiya daw po ng audience. Sabi kasi ng isang netizen, naalala ko siya noong 2015 sa studio ng Deal or No Deal. Namamahiya siya ng mga audience kapag nagpapapicture sa mga artistang tagahawak ng briefcase. Tapos yung mga nababasa rin ako na ganito rin daw ito sa mga audience ng It's Showtime. Then ngayon, nagbigay po ng sagot si Dambo. Sabi niya, ate, grabe yung akusasyon mo ha, namamahiya. Una-una, hindi po ako namamahiya. Baka napahiya ka lang kasi sinita ko yung audience or ikaw man yun or kung sino man yun kasi may rules po sa studio. Bago pala magsimula ang taping, sinasabi po yan yung mga pwede at hindi pwedeng gawin. Pag meron kang ginawa na hindi pwedeng gawin, sisitahin ko po kayo. So napahiya ka dahil sinita kita. Hindi mo nagawa yung gusto mong gawin sa artist. So 'di ba, pasensya ka na pero I'm just doing my job at hindi po pamamahiya yun. Napahiya lang po kayo dahil nasita po kayo. Ganun po yun. Tsaka unang-una, huwag kayong magsalita ng ganyan, 'di ba? Kung ginagawa nyo naman ng maayos. Pag nasa studio kayo, God bless po, ingat kayo palagi. So ito po ay statement ni Dambo, audience coordinators, na ngayon ay parang nasa It's Showtime ata mga Kadaberkads, kung di ako nagkakamali. Actually, normal lang naman po ang manita, 'di ba? Lalo na po sa mga makukulit na mga studio audience. Kaya nga po sa loob may rules and the regulation doon ng mga pwede at hindi mo pwedeng gawin mga Kadaberkads. Pero wag naman yung pamamahiya. Pwedeng manita in a nice way, pero wag yung mamamahiya tayo, 'di ba? Tapos sa karamihan pa. Sana ilagay din po sa ayos, 'di ba? Yung paninita, yun lang po yun. So kayo ba mga Kadaberkads, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.